Yun, what's up mga Kuya Mark? What's up kay Kuya Mark? Sa mga kamarki ko dyan. So, ayun, nandito naman tayo sa aking special segment na Mark Encouragement Word of the Day. So, alam naman natin ngayon na Good Friday. So, ito yung part na inaalala natin kung gaano po kaganda at kung gaano po ka-amazing ang Lord sa pagliligtas sa sanlibutan through Him, through Jesus Christ. Kung paano natin siya kung paano natin naranasan yung kanyang presence yung time na dapat tayo po yung ipapako dun sa krus. So alam naman po natin na dapat tayo yung umako ng kasalanan na yun for the greatest gift of God and His greatest love to us. Imbes na tayo po ang ipako sa krus, inako ng ating Panginoong Hesus ang responsibility upang malinis pa tayo sa kasalanan at mabawi tayo sa tanikala ng kaaway. Ano sabi ni Lord? Ang sabi ng John chapter 14 verse 6, diba? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo kung bakit binigay ng ating Diyos ang kanyang kaisa-isang anak? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, yung kanyang kaisa-isang anak, para iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Now, try nating mag-reflect, mga kamark. Try natin mag-reflect ngayon, ngayong Holy Week na to. Pag-nilay-nilayan natin yung mga bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Subukan natin sumunod sa Kanya. Follow Him through reading His word para sa atin. Amazing yung love ng ating Panginoon. Kuya Marky, bakit kailangan natin basahin yung kanyang salita? Number one, kung bakit natin kailangan basahin ang kanyang salita. Number one, ito yung kanyang expression of love para sa atin. Doon lahat ng gusto niyang sabihin. Okay, number two, doon natin matatagpuan yung sagot ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng mga panalangin and prayers natin. And lastly, pangatlo, doon tayo magkakaroon ng satisfaction sa mga problema na hinaharap natin. Number one, nandun yung pagmamahal niya sa atin sa pagbabasa ng Word of God. Pangalawa, nandoon yung mga salita niya na magmumove sa atin ng encouragement. Pangatlo, magkakaroon tayo ng satisfaction pagdating sa kanyang salita at sa ating buhay. So, ayun lamang po ang aking word for today at ang word of encouragement. Ang iiwan ko pong kataga at isang salita sa inyo, the word of encouragement. Okay, patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon dahil yun ay magiging simple nga masamyong handog sa kanyang banal na harapan. Dahil ang simpleng pagpapasalamat ay nagkakaroon ng simpleng encouragement sa tao. Ayan lang po. And God bless us all and stay safe and holy. Bye!